Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating makabayang OFW at makabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay dero umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa makabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante makabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin sa Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nabibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat makabayan and happy Thursday sa ating lahat. So before po tayo mag-start po ng ating talakayang araw, syempre as usual, i-greet muna natin po ating mga kaabayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating listahan mga kaabayan, i-greet natin ang happy birthday si Mabel Ganun Mangyan. Greetings from si Russell Terrowell. Also happy birthday kay Ma'am Pusong Inami o Sis Queen. And again, happy birthday po sa lahat ng mga kababayan natin na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Again, happy birthday. So isa po sa pag-uusapan ngayong araw mga kaabayan, alam nyo may magandang plano ang Cebu City na kung saan kapag ito'y mangyari mga kaabayan at ito talaga'y matuloy po, magbibigay ito ng sangkaterbang stress, sangkaterbang sakit dito sa mga oposisyon at mga anti-Marcos mga kaabayan. Yes, meron pong magandang plano ang Cebu City. Kung ano yun, pag-usapan natin yan mamaya. So pag-usapan rin po natin, alam nyo ba, ang dami pong nahuli dito sa vote buying. Yes, lantara naman kasi mga kaabayan. Vote buying dapat sikreto lang. Sikreto lang dapat yung vote buying, pero lantaran kasi pag ganun-ganun pa, saka ang daming mga envelopes. Ang laki pa naman ng nasa loob mga kaabayan. Pag-usapan natin yan mamaya. Also pag-usapan rin po natin, ito rin nakakagulat kasi alam niyo po, di ba merong mga lumalabas na mga balita noon na meron pong mga vlogger or isang vlogger na kampi dito sa China or naging pro-China mga kaabayan na lagi pong nabibigay dito ng mga black propaganda at sinisiraan niya lagi itong ang ating Pilipinas. Sinisiraan niya mga kaabayan. Kaya nag-isip ako, parang kilala ko yata yun. Kilala ko yata yung vlogger niya mga kaabayan. Nandun nga sa China ngayon. So ito yung nalaman po ng ating gobyerno, ng ating sa mga cybersecurity unit natin, nalaman na itong vlogger na to lagi pong naninira mga kaabayan. Parang pinag-aaway niya dito yung China at saka yung Pilipinas. At saka ginamit niya ang pangalan po at saka yung bansang US ginamit niya. Mamaya papakita natin yan. So pag-usapan rin po natin. Ito rin tungkol po sa nangyari sa, di ba, kinasuhan si FPRRD ni Franz Castro mga kaabayan. Ito po yung tungkol kasi na parang feeling po dito na Castro na nakaroon dito yung statement ni FPRRD na feeling niya parang mayroong grave threat mga kaabayan. So dito kinasuhan po siya ni Castro si FPRRD. At dito nagsalita na po si Pulong, yung kanyang anak po ni FPRRD, at talagang uminit po yung issue niya mga kaabayan. Pag-usapan natin yan mamaya. Yan, so pag-usapan rin po natin tungkol dito sa mga merong mga kumakalat ngayon mga kaabayan na kung saan itong tao na to nagtrabaho dyan sa gobyerno natin, kaya lang ang kanyang posisyon ngayon, ginamit niya dito sa kabulastugan mga kaabayan. Parang manghingi siya dito ng pera, kapalit po sa promosyon. Yes, kumakalat o yan. Saka mag-iingat tayo mga kaabayan. Siyempre, marami pang iba. Alam niyo na po si Sir Ivan, palagi itong mandira ng bago ng mga pasabog, every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So of course mga kaabayan, before tayo mag-start po ng ating balitaan, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta natin mga kaabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Heart na makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And
lurkers, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga supporters to Sir Ivan, mga Suki Testing Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sana kayo ng lahat mga kabayan ang hindi po mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nababuhay ang ating channel. So konting favor lang po, please don't skip our commercials, okay? Also, welcome na po natin at saka ang ating mga new subscribers mga kabayan, siyempre at mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Mga kabayan, siyempre meron pong nanalo kahapon sa ating papremyo. Dito yung simple questions natin, saka question and answer natin mga kabayan, meron pong nanalo. Ang kanyang pangalan, ipakita ko lang dito, baka sabihin niyo na nagbibiro lang si Sir Ivan. Baka joke lang. Yes, meron pong nanalo. Ang ating nanalo mga kabayan ay nandun po sa Japan. So, ang pangalan niya ay si GHM Hashimoto. Alam nyo, meron kasi nag-answer na before pa sa kanya makabayan, meron pa po. Kaya lang, yung una po na nakasagot ay hindi ko kinonsider. Bakit? Sa kadahilanan po na ang kanyang sagot kasi makabayan, edited po ang kanyang pagsagot. So, hindi ko yun kinonsider. Bakit? Baka isipin kasi ng iba na baka yung una niyang sagot makabayan ay mali. Di ba nag-assume ba Sir Ivan? Baka siguro na after that na-realize niya na mali ang kanyang sagot, so binalikan niya, kaya inedit niya ang kanyang sagot mga kabayan. So dapat hindi natin i-consider ng ganyan. Parang larong chess, alam niyo kabayan, parang larong chess na touch move. Kung anong una yung sagot, saka yung una mo na na comment mo, yun na po ang ating sagot. Okay ba? Para fair ho tayo sa ating mga ibang viewers natin na unang sagot pa lang nila, tama na yun. Okay ba? So siya po yung account po na GHM Hashimoto, ang totoong pangalan makabayan. Kasi nag-comment ko sa kanya, 'di ba sabi ko, once meron kong mapili dito na manalo, magko-comment ko sa kanya makabayan. Saka doon sa Facebook, napakilala siya sa akin, siya po si Ma'am Glo. Tingnan natin, siya po si Ma'am Glo Malapit. Okay, so yan, nakausap kami. So pinadahan ko siya ng GCash na okay naman po pambili ng bigas natin. So happy naman po ang ating viewers. So again, thank you so much sa lahat po na nag-participate sa ating question and answer. Ang dami nga na nag-answer mga kabayan. Pero siyempre, paunahan lang po tayo. Anyway, games na naman yan. Ang purpose ko sa games mga kabayan, gusto ko na magiging attentive tayo sa lahat ng ating mga topics, either sa mga screenshots natin, na mga mini balita, o dito po sa mga video na ipinapakita ko na balita mga kabayan. Okay? So, di ba maganda ho yun? Marami pa kayong makukuha po ng informations, then mananalo po tayo ng konting prize na naman, parang katuwaan na mga kabayan. Okay? So, at least, alam nyo, natawa ako. Kasi meron akong nakita po na nag-comment, ang answer niya mga kabayan, si Rendon Labrador. Anyways, si Rendon Labrador, wala pa pong kaso. Kasi ang question ko kahapon mga kabayan, di ba, sabi ko kung sino yung personalidad na merong 6 count na kaso ngayon dahil sa paglapastangan niya sa ating paniniwala mga kabayan, paniniwalang relihiyon. Yun po, ang tamang sagot si Pora Loca Vega, hindi po si Rendon Labrador mga kabayan. Ang dami pa naman nagsagot ng Rendon Labrador. Anyways, thank you so much. So, ngayong araw, meron pa rin po tayong question and answer. So, meron lang konting changes mga kabayan. Sana ganito lang po. Di ba, ang sabi ko noon, answer po ang ating keyword. So, ating ilagay makabayan, ganito lang po. Sir Ivan, then Das, then ilagay nyo po ang inyong sagot makabayan. Okay ba? So, ganito lang po ang ating format. Sir Ivan, then Das, then ang inyong sagot. Okay ba? Clear na ba lahat? Siya nga pala, may nagtatanong kasi, anong oras daw ako nag-upload makabayan? So, I decided na, hopefully, ang ating schedule is every 6 o'clock in the morning, Philippine time makabayan. Okay ba? Every 6 o'clock in the morning, Philippines time, so which means 6 o'clock dyan. So sa ibang lugar, hindi ko lang sure makabayan. Pero kasi dito sa Saudi Arabia, 1 o'clock in the morning ho yan. So 1 a.m. dawn time nga pala. So 1 o'clock na madaling araw dito. So dyan po sa Pilipinas, 6 o'clock in the morning, yan po ang aking upload sa ating vlog makabayan. Para makaready ang lahat. Inuulit ko, 6 o'clock in the morning, Philippines time. Okay? So anyway, sa ating pag-usapan makabayan, maraming issue talaga. Maraming issue. Pero dito muna tayo mag-start sa medyo hindi ganun kainit na balita makabayan. Alam
alam nyo, di ba, lately lang marami kong ipinapakita dito na yung parang opinion, not opinion, parang advice po galing sa isang attorney na kung saan, di ba sabi ko, baka meron tayong ginagawa po everyday na hindi natin alam, bawal para yan makabayan or illegal pala yan na hindi natin alam. Mostly kasi sa aking vlog dito, ipinapakita kong video na yan doon po sa dulo ng ating vlog. Di ba makabayan? But I am very sure na hindi po lahat nakapanood niyan. So I decided na dito na po sa intro natin ipapakita yan makabayan. Okay? So for more details, let's watch this! Ma, kailangan ko na po magbayad ng tuition fee ko. So, pwede na po yung deadline ko. Ako na, wala pa tayong pera ngayon eh. Message mo kaya papa mo. Minessage mo naman po si Papa, hindi naman po sumasagot. Ano pa naman yung papa mo kahit kailan hindi talaga maasahan, hindi mo nagsustento. Paano kaya ito? Umabot na ng 18 years old yung anak ko, hindi man lang nagpapadala ng sustento yung tatay niya. Legal ba ito? Hindi po legal ang hindi pagbibigay ng sustento ng isang tatay. Maaaring makasuhan ng kasong kriminal ang tatay na hindi nagbibigay ng sustento sa kanyang anak na minor de edad. Ibig sabihin, 18 years old and below. Ito ay obligasyon sa anak kahit hindi kasal ang mga magulang. Kapag hindi nagbibigay ng sustento o kulang ang sustentong ibinibigay, ito ay tinuturing na economic abuse sa ilalim ng batas. At ito ay paglabag sa Section 5E ng Violence Against Women and Children Law. Attorney, ano bang ibig sabihin ng sustento o support? Ang support o sustento ay lahat ng mga bagay na kailangan para sa maayos na buhay ng asawa at minor de edad na anak. Hindi ito limitado sa pera lamang. Kasama dito ang pagkain, bahay, mga damit, gamot, tulong sa ospital o pag-aaral at transportasyon. Obligasyon ng ama at ina na maghati sa support o sustento ng kanilang mga anak. Ano ang pwedeng gawin kapag ayaw magbigay ng tatay ng sustento sa kanyang anak? Una, kailangang magbigay ng sulat o demand letter, humihingi ng sustento dun sa tatay. Pag ito ay tinanggihan, o pwedeng dalhin ang usapin sa barangay upang kayo ay pag-ayusin, mediation or conciliation. Pwede rin sa DSWD. Pag hindi pa rin nagkaayos, maaari ng kasuhan ang tatay ng paglabag sa VAUSI dahil sa hindi pagbibigay ng sustento o kulang na sustento. E paano po malalaman kung sapat o kulang ang sustento na binibigay? Kailangang ilista ang kabuuan ng mga expenses na kailangan ng mga anak. Tapos yung kabuuan, kada buwan, hahatiin sa dalawa. Dahil dapat hati ang babae at lalaki, ang tatay at nanay, sa sustento o suporta ng mga bata. Attorney, ano ang parusa sa hindi nagbibigay ng sustento o kaya kulang yung binibigay na sustento? Sa ilalim ng Section 6, Paragraph C ng VAUSI Law, maaaring makulong ang akusado, yung tatay na hindi nagbibigay ng sustento o kulang ang sustento ng 6 na buwan hanggang 6 na taon na pagkabilanggo. O ayan, sa mga sa mga lalaki na hindi po nagsustento sa kanilang mga anak, yan pwede po kayong makulong, okay? So dapat malaman natin ito mga kababayan kasi very important to eh. So dahil dyan po, ulitin ko po, dyan po sa mga kababayan natin na merong anak at hindi ito nagsustento, pwede kayong makulong mga kababayan. Okay, so for na tayo, kahapon mga kababayan, di ba merong ipinakita dito na isang vlog po sa ating kababayan na kung saan nagreklamo siya doon sa Philippine Airlines dahil nga doon tungkol ito sa overbooking na issue na kung saan hindi sila ito nakasakay kasi nga merong palang policy itong Philippine Airlines makabayan na mag-allow pa sila ng 10% capacity dito sa airplane at tatanggap pa sila ng overbooking makabayan. Pero dito alam nyo, sunod-sunod po yung issue na yan. Hindi lang po kahapon makabayan sa isang netizen, pati na rin po si Vice Ganda. Yes, nagka-issue kahapon makabayan, nagka-problema po ang kanyang flight dahil po sa overbooking. Kaya dito, siyempre alam nyo po, kilalang yan si Vice Ganda kapag merong issue at mag-post kagad yan doon either sa Twitter, sa Facebook o sa YouTube o sa kahit isang platform, malalaman kagad at talagang kakalat kagad yan makabayan kasi nga sikat si Vice Ganda. So ang sabi niya kahapon, sabi niya, grabe ka Flypal, grabing pangabala at perwisyo ang dinulot mo sa masaya sanang trip na ito.
Bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking sa puntong di nakasakay ang kasama namin. Ngayon, ako naman ang nawalan ng upuan. So yun nga mga kabayan, nakaabot po yung itong concern na to ni Bas Ganda doon sa sa Philippine Airlines. So ang Philippine Airlines ay sumagot na ngayon. So kahapon ni po mga kabayan. Sabi dito sabi po ng Philippine Airlines, "Hi Vice, we would like to express our apology for the disruption and inconvenience you have faced during what should have been a joyful journey," and blah blah blah. Maraming sinabi yung Philippine Airlines. Pero alam nyo mga kaabayan, di ba sabi ko na sana tanggalin po nila yung ganyang klaseng policy? Kasi nga marami talagang dito yung magkaka-issue sa ganyan. Kay parang lumalabas tuloy ito mga kaabayan na tayo lang po dito yung yung parang reserve na kung sakaling mayroong isang pasahero na hindi po matutuloy ang kanyang trip. So parang ikaw yung nagiging reserve mga kaabayan na which is parang nakikita dito na para sila po yung una, parang sila si Vice siguro or yung netizen natin na reklamo kahapon, sila yung una nagpabook mga kaabayan. Pangit yung ganyan, di ba? Di ba alam ho natin na once yung nagpabook na po yung tao at meron ng flight schedule, binayaran na yan mga kaabayan. Meaning, binayaran na po ang seat na yan, yung upuan na yan. Either matutuloy ba ang kanyang trip or hindi. Well, binayaran na ho yan mga kaabayan, di ba? Sana tanggalin po yung policy na yan. At saka meron nagsabi sa atin na mga netizens na noon pa man, meron na talagang ganyan po na policy yung ating mga airlines. Hindi lang po yung Philippine Airlines mga kaabayan. So sana po, ito'y eye-opener po sa atin ng mga biyaheros sa mga airlines dyan na merong overbooking style or policy, sana tatanggalin na ho nila yan. Kasi pangit yung mga kaabayan. Nagbibigay sa atin ng headache yan Nagbibigay ng headache. Anyways, forward tayo sa ating balita. Dito tayo sa balita po ni PBM. Kasi mga kababayan, fortunately, and it's a good news kasi ang ating mga mamayang Pilipino, kababayan natin, ay solido pa rin po ang tiwala dito kay PBM na maayos pa niya o talagang mapaayos pa niya ang agrikultura. Kasi alam niyo mga kababayan, merong nagreklamo dito. Sabi nga na isang senadora na pangit daw ngayon yung agriculture at saka bubo daw yung Pilipinas. Bang sabi niya? Sabi daw niya na Pilipinas, pinakabobo sa agrikultura. Kung sino yan, ipapakita ko yan mamaya mga kababayan. But before that, dito muna tayo sa balita po ni PBM. So, for more details, let's watch this. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy nitong suporta sa pagpapalakas ng agrikultura sa bansa upang makalikha ng marami pang oportunidad at mas mapaangat pa ang kabuhayan ng mga magsasaka at kanilang mga pamilya. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Patuloy na pagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdalo niya sa ika-70 taong anibersaryo ng Federation of Free Farmers o FFF. Inisa-isa ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang sektor ng agrikultura sa bansa. Kabilang na ang mga hakbang upang mapalakas ang produksyon, paggarantiya sa food supply, pagpapababa ng presyo ng mga agricultural product, at pagsisikap na hindi umasa sa importasyon. Iwala rin ng Pangulo na sa substantial budget ng pamahalaan ngayong taon na nasa 85.88 billion pesos at proposed budget na 92.4 billion pesos sa susunod na taon, mas mapapalago pa ang agri-fisheries sector sa bansa. Patuloy din anyang isusulong ng kasalukuyang administrasyon ang pagpapalakas ng mga asosasyon at kooperatiba upang makapagbigay ng mga business at investment opportunity sa kanilang mga benepisyaryo. Bagay na anya'y makatutulong na mapaangat ang pamumuhay ng mga magsasaka at kanilang pamilya. Gayon din ang pag-export ng mga agri-product ng bansa upang umunlad ang ekonomiya. The Department of Agriculture has allocated 4.73 billion pesos as an investment for the large-scale agriculture and fishery mechanization and modernization. You have my assurance that the government is striving to implement efficient mechanization strategies to reduce post-harvest losses and to ensure the optimal yield at an affordable cost. Gayunman, ipinunto ni Pangulong Marcos Jr. na kailangan ng pamahalaan ng tulong at suporta ng mga magsasaka upang epektibong maipatupad ang mga reformang ito. Hindi kaya ng pamahalaan na nag-iisa na gawin lahat ito. Kaya kailangan po natin ang tulong ninyo, kailangan namin ang sipag ninyo, kailangan namin ang advice ninyo. Dahil kayo ang nakaharap sa mga problema
ng agrikultura sa dinadaanan natin ngayon. Kinilala naman ng Pangulo ang ambag ng FFF na nangangalaga sa kapakanan ng sektor, lalo na ng mga maliliit na magsasaka. So I urge all the members of the FFF to keep up the legacy of the founding members. Keep it alive. Stay true to the mission of uplifting all the lives of every Filipino rural worker. Ayon naman sa Agriculture Department, asahan na ang mas matatag na presyo ng bigas, lalo't pumasok na ang harvest season. Hindi na rin nakikita ng DA na magpapatupad uli ng price cap. That was really an emergency lang talaga na it really has to be a very short time. Okay, dahil napag-usapan natin yung agrikultura mga kabayan, papakilala ko sa inyo kung sino po yung nagsabi na ang Pilipinas ang pinakabobo sa agrikultura ngayon. Siya po si Villar mga kabayan, si Senator Villar. Sabi niya, Pilipinas daw pinakabobo sa agrikultura kasi sabi niya, para malaman natin yung konteksto, sabi niya, kaya pinakabobo tayo sa lahat. Noong 1950s, the best tayo sa agriculture. Totoo yun mga kabayan, yung 50s until po sa panahon po ni late President Ferdinand Marcos Sr. Totoo talaga yan, ang Pilipinas ang the best sa agriculture. Sabi niya, ngayon, naiwan na tayo sa agriculture. Yan po ang sabi ni Senator Cynthia Villar. Actually, totoo naman po ang kanyang sinabi mga kababayan. After, totoo lang, ito lang real talk, after po sa yung nawala po yung Marcos sa bilang presidente, si late President Ferdinand Marcos Sr., yung pinalaya sila mga kababayan, doon, nung naupo po itong si Coricong, doon talaga nagproblema ang ating agriculture mga kababayan. Kasi nga sa panahon po, 50s until sa time po ni PFEM, 'di ba tayo po nag-export ng bigas. Tayo nag-export, isa tayo sa mga pinakamalaking exporter po ng bigas mga kababayan. Baka hindi po alam ng karamihan 'yan. So after po kay PFEM, dahil na tinanggal sila sa gobyerno mga kababayan, 'di ba? Parang dahil po dito sa komunista, dahil po dito sa mga Aquino, nung naupo si Coricong, nagkalit-silitsi po yung Pilipinas. Dahil sa mga Aquino, mahilig na tayo mag-import mga kababayan. Kasi nga bobo naman yun eh. Bobo yun sa agriculture, walang alam yung mga kababayan, 'di ba? Yung Aquino, doon tayo nagka-problema, nagkautang-utang na yung Pilipinas, wala nang maayos na mga proyekto, walang long-term na proyekto ang ginawa itong mga Aquino. Totoo lang. Hanggang sa dumating po yung si Panot, yun, patay na yun eh. Anyways, ganun talaga mga kababayan, wala silang ginawa ito. So dapat lang wala nang Aquino na makaupo po sa gobyerno natin. Dapat siguruhin natin yan mga kababayan. Kaya nga naniniwala si Sir Ivan, pasensya po sa iba na ako po naniniwala na dapat dito lang po sa mga Marcos at sa Duterte ang dapat mamuno sa Pilipinas mga kababayan. Nakita naman natin sila na magaling po sila na leader mga kababayan. Sana suportahan natin sila kasi ayaw ko na maulit po yung Pilipinas na nasakopin na lang po dito ng mga komunista kasi yung komunista salot sila ng lipunan mga kababayan. Sila po ang dumagdag sa problema sa Pilipinas at sila rin dito nagbigay talaga ng problema sa Pilipinas kaya hindi umaangat ang Pilipinas mga kababayan. Dahil po dyan sa mga komunista. So sayang sana hindi po naupo itong mga Aquino na to kasi madyong lang alam nun eh. Madyong lang alam ng mga kababayan, baka hindi alam ng karamihan, yung si Coricong, madyong lang yun eh. So anyways, dahil napag-usapan rin po natin yung agriculture mga kababayan, dito tayo sa balita ng bigas. Alam niyo ba, si Gov. Gwen Garcia mga kababayan, meron siyang magandang plano. 'Di ba ang ambisyon po ni PBM, ang plano ni PBM, gagawin niya ng 20 pesos per kilo ang bigas sa Pilipinas. So ang gusto dito ni Gov. Gwen Garcia, gusto niya na mauna doon sa Cebu City mga kababayan. So ano ba ang plano niya? At ang gagawin niya para mangyari yon na maging 20 pesos per kilo ang bigas doon sa Cebu City. Sabi dito sa balita, Cebu magbibenta ng 20 kada kilong bigas. At para malaman natin yung konteksto, sabi sa balita mga kababayan, ibinida ni Cebu Gwen Garcia na sila ang kauna-unahang tutupad sa pangako. Hindi naman pangako yun ng PBM. Parang alam nyo, yung minsan itong mga news outlet, iginigit nila mga kabayan na pangako daw yun ng PBM, yung 20 pesos per kilo. Pangako ba yung ibig sabihin ng aspiration? Magkaiba naman yung aspiration saka yung promise mga kabayan, di ba? Ang sabi ni PBM, aspiration niya or ambisyon niya. Hindi po pangako, ito talagang, sino bang news outlet ito? Kalimutan ko lang eh, sarap pitikin eh. Sabi niya, kauna-unahang tutupad sa pangako si Gov. Garcia, sa pangako daw ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos kada kilong bigas, ayon yan kay Garcia.
tutustusan ito ng Kapitolyo, ngunit limitado sa mga mahihirap na pamilya. Naglaan ang provincial government ng budget na 100 million pesos para makabili ng bigas sa NFA or National Food Authority at saka ito ibibenta. Sabi ni Garcia, it's a province-wide program. Cebu that will be the first to be able to sell NFA rice at 20 pesos, fulfilling the President's promise of 20 pesos per kilo. Yan ang sabi po ng Governor Makabayan. So alam nyo, sa totoo lang, kayang-kaya naman po ni BBM on the spot, gagawin po na 20 pesos per kilo ang bigas sa Pilipinas, mga kabayan. Yan po ang gagawin nila, magiging subsidized po yung bigas natin diyan sa Pilipinas. So kayang-kaya po pababain diyan ni BBM. Pero bakit hindi niya ginawa yung mga kabayan? Naintindihan ba natin dito po sa mga anti-Marcos, hindi kasi sila makaintindi makabayan doon po sa mga oposisyon na hanggang ngayon daw nasaan na daw yung pangako ni BBM na 20 pesos per kilo, bakit hindi yun nangyari? Hindi ginawa ni BBM makabayan na bagkos ito po'y kayang-kaya talaga na pababayan ito kasi ang gusto ni BBM, ang plano niya pang long-term makabayan. Ang gusto niya dito sa agriculture natin or dito po sa supply ng bigas, gusto niya na yung tulong po ng gobyerno natin ay konti lang po, hindi full support. Naintindihan ba natin? Kasi kapag full support lang mga kaabayan, as in fully subsidized po yung bigas natin, kayang-kaya ang 20 pesos per kilo. Pero bagkos ang gusto ni BBM, yung konting tulong lang, pero kaya na po supplyan ng mga farmers natin yung bigas at saka makapagbigay dito yung mga farmers natin ng sakto-sakto po or sobra-sobra pa na supply ng bigas sa Pilipinas. Yun kasi ang gusto ni BBM mga kaabayan. Sana maintindihan ho yan ng mga ukok dyan, mga salot ng lipunan sa Pilipinas. Kasi nga ayaw nila itong maniwala po sa plano ni BBM. Gano'n naman talaga sila. Wala silang plano makabayan na maniwala sa mga Marcos kasi nga sila anti-Marcos. Normal lang po yung answer. Pero at least nakikita natin si BBM na he is doing his best. Very hard worker po ating Pangulo. Ginagawa niyang lahat at saka marami nitong naniniwala na kayang-kaya po na maayos ni BBM ang agriculture natin sa Pilipinas. So hopefully soon, dapat mag-pray natin ang ating Pangulo. Kasi ang success po ng ating Pangulo, ulitin ko lang po, ang success ng ating Pangulo, ang success ng ating gobyerno, success po sa ating lahat yan mga kabayan. Okay? So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan natin itong vote buying mga kabayan. Abay, napakatanga. Dapat vote buying sekreto lang. At saka, alam nyo na po, yung hindi masyadong halata. Alam naman natin yung vote buying, nandyan talaga yan. Tsaka, sekreto lang. Merong nahuli mga kabayan. Alam nyo, nasa loob po ng warehouse. Ipakita ko sa inyo yung balita. Kasi nga, may pagkatanga sila. Pero siguro, meron ditong nag-spice pa mga kabayan. Doon po sa kabilang kampo siguro. At saka, ito po isinumbong po sa kapulisan natin. Baka hindi nabigyan. So, for more details, let's watch this. 5 araw bago ang barangay at SK elections, nahuli kam ang pag-aabot ng mga sobrang may pera sa ilang botanteng rehistrado sa Malabon. Kakasuhan sila ayon sa COMELEC at nakatutok si Tina Panganiban Perez. Huli sa akto ang babaeng ito habang namimigay ng mga envelope na may lamang pera sa mga dumalo sa umunoy Watchers Training sa Navotas. Ang nasa loob din ng warehouse ng pasukin ng Navotas Police at ng COMELEC, 200 botanteng rehistrado sa Malabon. Dinala sila sa Navotas Police Station. Kakasuhan sila ng vote buying o vote selling ayon sa COMELEC. We will immediately act on that, and those who will be responsible, and we will immediately suspend the proclamation of these candidates kung sakasakaling sila ay mananalo. Again, hindi namin palalampasin ang issue ng vote buying. Nagsagawa naman ng final testing and sealing ng vote counting machine sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Gagamit ng makina dahil isa ito sa 3 barangay na automated ang barangay SK elections. Ang 2 iba pa ay nasa Dasmariñas, Cavite. Bago naman ang eleksyon, pwede nang alamin kung saang presinto boboto gamit ang precinct finder ng COMELEC. Puntahan lang ang website na nasa inyong screen at sagutan ang mga hinihinging impormasyon. Paano kung hindi lumalabas ang pangalan ng botante sa precinct finder? Pakitingnan niyo po mabuti, paki-counter-check. Halimbawa po yung junior, pakilagyan niyo po ng period, paki-counter-check niyo po kasi baka maya-maya mali po kasi yung spelling. Either nagkamali kayo sa type o nagkamali yung mga nasa local COMELEC namin. Sa local COMELEC po, pwede tayong magpunta rin
Safe naman kaya gamitin ng precinct finder, lalo't na-hack ito noong 2016 at may nag-leak ng data ng maraming botante? We have addressed those challenges, Ma'am Pina. We won't say na it would go on perfectly, but definitely yung nangyari ng 2016, more or less hindi na ho any replication of that, baka hindi na mangyayari. Sana wala ng problema yung present finder, mga kabayan. Maganda kasi yan, malaking tulong yan kasi madali lang pong malaman mo kaagad kung saan ka na presento na bilang, di ba? Maganda yan kasi tinanggal yan noon nagka-problema kasi na-hack yun, mga kabayan. So siya nga pala, 4 days to go na lang para sa BSK election. So vote wisely. Kahit nabigyan tayo ng pangpadulas, alam nyo na po, pangpadulas po ni Kapitan at saka ni SK Chairman, dapat iboto pa rin natin po yung karapat-dapat, mga kabayan. Kung merong magbibigay sa inyo, well, tanggapin nyo. Siyempre, normal naman ho yan. Real talk lang si Sir Ivan. Tsaka, nangyayari naman yan. Di ba? Correct naman yan, mga kabayan. Correct. Totoo naman yan, mga kabayan. So, tanggapin nyo. Pero dapat, vote wisely. Iboto nyo po kung sino ang karapat-dapat, mga kabayan. Okay? Kasi ang kanilang kakayahan po, kung saan nakikita nyo na magaling sila, siyempre, para po sa atin ho yan. Okay? So, anyways, yan naman tayo sa ating next topic. Ipapakita ko sa inyo yung balita, mga kabayan. Di ba, kinasuhan po si FPRRD ni Franz Castro dahil nga doon sa statement po ni FPRRD doon sa kanyang programa sa SMNI, mga kabayan. Medyo hindi maganda yung pagkasabi doon ni FPRRD, pero alam niyo po, sa totoo lang, nagets ko dito na kasi binalikan ko, mga kabayan, parang walang basis o yun kasi nga ang binanggit doon ni FPRRD ay Franz lang. Marami namang France, mga kabayan, di ba? Sa totoo lang. So, I think parang hindi yata to parang hindi to mag-prosper po yung kaso ni Franz Castro. At saka gusto ko talaga na mabuwag na itong grupo ni Franz Castro, mga kabayan, kasi nabibilang sila ito sa mga komunista. Mga membro nga sila ng mga NPA. Alam lang po natin yung NPA, nagbibigay sila ito ng headache sa Pilipinas, nagbibigay po ng problema sa Pilipinas kasi sila po ito considered as salot ng lipunan, mga kabayan. At para maintindihan natin ng balita, kasi nagsalita na dito si Pulong, yung anak po ni FPRD. So for more details, let's watch this! Naghabla ng criminal complaint si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa mga umano'y banta sa buhay ni Castro na binitawan ni Digong sa isang TV interview. Pero naniniwala ang dating tagapagsalita ng dating Pangulo na walang basihan na ang reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Maagang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro para maghain ng criminal complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grave threat in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012 ang inihablang reklamo ni Castro dahil ito sa mga umano'y pagbabanta raw sa buhay ni Castro na sinambit ng dating Pangulo sa kanyang TV program sa SMNI. Napanood daw ni Castro sa video na naka-upload sa Facebook ang ilang bahagi ng mga sinabi ni Duterte sa episode ng kanyang TV program. Ayon kay Castro, lubos siyang natakot para sa kanyang buhay at seguridad nang marinig niya ang mga binitawang banta ni Duterte. Sa unang part, binanggit niya naman buo yung Franz Castro. Kaya talagang, talagang ako na yon kasi wala namang representative or kongresista na Franz Castro ang pangalan. Isa pa sa sinabi niya, ang una mong target dyan sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Giit pa ni Castro, kumpiyansa siya na may laban sa kaso, lalo't wala ng immunity from suit ang dating Pangulo. Hindi niya dapat ginagawa ito sa isang kongresista, much more sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan. Kaya it has to stop. Kaya sinabi nga natin, tigilan na ni dating Presidente Duterte yung mga pagbabanta. Ganito rin ang pananaw ng mga abogado niya mula sa Movement Against Disinformation. Napapagalaw naman namin yung wheels of justice. No? So here actually we have confidence kasi wala na nga yung immunity from suit of President Duterte. So I think we have a good chance. Pwede nilang obfuscate o guluhin ang factual environment nitong kaso ni Representative Castro. But hindi natin sila pababayaan nun. Alam natin na merong isang krimen or felony na nalabag. Kahit sinong tao na naging subject ng grave threat,
ay may karapatan magsulong ng akusasyon. Sa ilalim ng revised penal code, multa at hanggang 6 na buwang pagkakakulong ang parusa para sa grave threat. Pero paliwanag ni Attorney Lavinia, maaari itong tumaas kung ang grave threats ay maituturing na cybercrime o ginawa sa pamamagitan ng electronic channels. Dahil cybercrime ito, tataas siya ng isang antas. So maximum is mabibilanggo si President Duterte na 6 years and 1 day, 6 years, lang. And then, mapafine ng 100,000. Naniniwala naman ang dating legal counsel at tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo na walang legal basis ang inihaing reklamo at tanging propaganda lang ang layunin ng kampo ni Castro. Giit pa ni Panelo sa katagang sinabi ang salitang, "Ikaw, France, kayong mga komunista ang gusto kong patayin." Common name daw ang pangalang France at walang binanggit na apelyido sa mga katagang yun. Ang malinaw daw ay mga komunista ang pinatutungkulan ni Duterte. Hirit pa ni Panelo, inaamin daw ba ni Castro na isa siyang komunista? Wala pa mismong pahayag si Pangulong Duterte tungkol dito. May banat ngayon si Davao City Representative Pulong Duterte matapos sampahan ng kasong kriminal ng mga kapwa niya congressmen ang kanyang tatay. Nitong nakaraang araw ng kasuhan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng grave threat si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit para sa nakababatang Duterte, hindi dapat magbalat sibuyas ang mga taga-gobyerno at gamitin ang pagsasampa ng kaso para patahimikin ang mga kritiko. Diin ni Duterte na noong administrasyon ng kanyang ama, iba't ibang paninira at masasakit na salita ang tinanggap ng dating Pangulo. Pero hindi raw ito nagsampa ng kahit anong reklamo. Nauna nang tinukoy ni dating Pangulong Digong na legal fronts ng CPP, NPA, NDF si Castro at ang ACT Teachers Party List. At para kay Congressman Pulong, dapat namang lumabas na malinis din si Castro at walang pananagutan sa batas bago ito magreklamo. Kung matatandaan, may mugshot si Castro na kalat ngayon sa internet nang mahuli ito sa isang checkpoint taong 2018 dahil sa pagdadala ng mga menor de edad para turuan ang revolusyonaryong pakikibaka laban sa pamahalaan. Kasama nitong nahuli noon si dating Bayan Muna Congressman sa Turo Campo. Samantala, binanata naman na nakababatang Duterte si Castro at tinawag ring kadramahan ang pagsasampa nito ng reklamo. Lalo na't bilang kongresista ay marami din daw siyang alam laban sa mga kaliwang congressman. Para naman sa dating NPA kadre na si Ka Eric, tama lamang ang mga pitik na nakababatang Duterte. Kadramahan talaga sapagkat denied to death pa si Franz Castro na siya ay operatiba ng CPP, NPA, NDF at siya ay aktibo sa urban operations to infiltrate our government, to destroy the government from within. Classic yan na revolutionary dual tactics o taktikang doble cara. I agree to that observation nga nagdadrama-dramahan itong mga CPP, NPA, NDF. They're trying to play victims. But they are not. They are the ones who destroy the country for almost for over 5 decades. Kaya tama lang na punahin sila ni former President Duterte at i-expose sila dapat. So before tayo mag-jump sa ating sa topic mga kabayan, i-greet mo natin po siyempre ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Also, hi sa ating mga silent viewers. I-shoutout na muna natin ang ating mga channel members. Sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Osis Queen, Fiz Calante, Russell Teruel, Via Bar, and Mergris Homes. Hi to all the Pindot likers and Pindot warriors. Okay? Nandiyan po kasama natin si Sir Joseph and Lenny Magalion. Nandyan po sa Pasong Tamo, Quezon City. Hi to Ma'am Gima Ramirez from Kasim. Nandyan po si Maiti Baiza, Estrella Centino, Lemuel Pasco, Marian Shuko, Think Abel from from UK. Sorry. Hi to Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday. Nandyan po si Nonoy Floren Hayes, Maria Cristina Fernandez, Erika Mapagmahal, Rosa Gonzaga, Erwin Senyoren, Rodolfo Rabor, hi to Filomena Ranada and Roy Rabor Hara. Nandiyan po kasama natin si Ma'am Angelita Hulsinger, Leonardo Steliero, Teresita Tumaliwan, Ruth Ariola. Nandiyan po si Maria Midesiplon, Jelen Quezon, Maricel Nabora, Marquez Hernandez, Bergie Unggang, Linda Lim, Amy Sarino, Arceli Guevero, and hi to Maura Baro. Makabayan, so dito muna tayo po sa balita na kung saan dapat aware ho tayo dito po sa mga
kumakala pa rin ngayon ng mga scam, mga text scam mga kabayan. Saka pati nga yung meron pong bago na scam mga kabayan, yung applications na mismo ang gagamitin nila. At para maintindihan natin lahat, ipapakita ko sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this. Hindi na nga mawala-wala ang mga text scam, abay may bago na namang modus na e-wallet scam. Kung paanong hindi mabibiktima niyan, alamin sa report ni Shaila Francisco. Wala pa ring tigil ang mga scammer sa pagpapadala ng mga text. Mismong telco companies ang nakapansin nito sa gitna ng pagpapatupad ng SIM registration law. Katunayan, 3 buwan matapos ang deadline ng registration, higit 5 milyong text scams ang naharang ng PLDT at Smart nung isang buwan. Higit 21,000 naman ang blacklisted ng mobile numbers. Ang Globe, higit 2 bilyong texts ang nablock ngayong taon. Maliban pa yan sa higit 150,000 mobile numbers na blacklisted na rin. Karamihan daw dyan, mga nagpapanggap na mga empleyado sa bangko. Pero paano nga ba nakakalusot yan? Paliwanag ng Department of Information and Communications Technology, bukod sa pagsusumiti ng peking impormasyon sa SIM registration, gumagamit na rin sila ng bagong teknolohiya. Gumagamit sila nung tinatawag na text blasting machines. Mapapansin ninyo, minsan nakakagamit ng ganon, non-SIM card ulito. Siyempre mukhang SIM card kasi text pa rin ang lalabas sa'yo eh. Pero ito na yung mga modus operandi na ginagamit nila to evade detection through the SIM card registration. Pero di pa man tuluyang napipigil yan, may bagong modus na. Yan ang paggamit ng electronic wallet o e-wallets. Gaya na lang ni Marina na bigla raw nabawasan ang laman ng kanyang e-wallet. Nangyari raw yan pagkatapos niyang mamili ng gamit sa iba't ibang website. Tapos paminsan, ba't ganito na lang ang laman dati, 20 lang. Tapos nagulat ka, naging 50 na. Siyempre iingat ka na nun kasi baka mamaya hindi na 50. I-maintain na lang na mababa lang ang lagay. Ayon sa DICT, may ilan kasing nagbabayad gamit ng mga e-wallet sa mga kahina-hinalang website. Hindi namamalaya ng biktima na nakasave na ang kanyang detalye at naka-auto-debit o automatic nang binabawasan ang laman kahit walang one-time password. Balak nang kausapin ng ahensya ang mga e-wallet company. We will request yung mga e-wallets like GCash and PayMaya and other e-wallets na sana magkaroon tayo ng parang nuclear bomb, remove all auto payments para maulit mo, no? Yung trusted mo lang na auto payments. Wala pang pahayag ang mga kumpanya hinggil dito. Pumirma naman na ng kasunduan ng DICT at social media platform sa bansa para malabanan ang naturang modus. Payo naman ng DICT para iwas online scam, huwag pansinin ang mga pinadalang link, message at tawag. Para iwas text scam naman, maglagay ng spam filter sa inyong cellphone. Huwag ding tangkilikin ang mga kahina-hinalang text o tawag. Gumamit din ng komplikadong passwords at multi-factor authentication. Maaari ring i-report ang mga panloloko sa websites ng telco companies. Mostly dito sa mga scam mga kabayan, napapansin nyo ba? Yung mahilig dito mag-subscribe po sa mga games, dito po sa merong mga papromo po na mga hindi natin kilala po na mga online na mga bilihan mga kabayan. Napansin ba natin yan? So mag-ingat tayo sa mga links. Di ba? For example, siyempre mahilig na tayo sa online na mga mga kabayan, yung bibili tayo through online na, saka pinapaklik sa inyo yung mga link. So mag-ingat tayo dyan sa mga link mga kabayan. Dyan po nahahack ang inyong mga cellphones. Lalong-lalo na naka-attach po sa inyong system, sa inyong cellphone, yung inyong bangko, delikado mga kabayan. Okay? So anyways, dito na tayo sa ating question for the day. But before that mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan ha, ito po ating format kapag sasagot ng mga kabayan. So huwag niyo kalimutan. I-set natin si Ma'am Rose Guevara, Tonevilla from Santa Mesa, Manila. Nandiyan rin po si Girly from Medina, KSA. Hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shout out daw kay Carclia, CCTV Beer, Redler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Don Kings, Red1, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to Ninita Floro. Nandiyan po si Biyahe ni EGTV from South Korea, Rita Mejia, and hi to Demon Gamer, hideout to Daisy and Hermenegildo Obra, and hi to Amy Joaquin and Barkadahan Forever FM. Okay mga kabayan, ito po ating question for the day.
Sino ang personalidad na tutugon dito? Yung gusto niya, siya po ang maging una dito na gagawin po na 20 pesos per kilo ang bigas sa Cebu City, mga kabayan. Sino ang gobernador na yon? Please comment down below. Sana kahit tayong lahat po ang mag-participate, mga kabayan. Anyway, games na naman to. Kunting kasiyahan lang po. Ulitin po ang ating question for the day. Sinong gobernadora ang magtutugon dito, or sino ang unang gagawa dito na gawin po 20 pesos per kilo ang bigas dyan po sa Cebu City? So, very easy lang po ating question, mga kabayan. I think alam nyo na po yan, okay? So, dito tayo sa ating next topic, mga kabayan, or next na balita. Ipapakita ko sa inyo na kung saan nalaman po ng ating gobyerno na merong vlogger po na laging naninira dito, parang pinag-aaway niya dito yung Pilipinas at saka yung China, mga kabayan. At ginamit niya yung US na country. Nalaman dito ng ating gobyerno. So for more details, let's watch this. Kita sa mga eksklusibong litrato na nakuha ng GMA Integrated News, ang pinsalang tinamo ng resupply ship at barko ng Pilipinas na binangga ng China sa Ayungin Shoal. Maging online, mayroon ding labanan ayon sa AFP dahil may vlogger daw sa bansa na kasabwat ang China para sirain ang kredibilidad ng Pilipinas. Nakatutok si Joseph Moro. Halos mabali na ang isa sa mga stanson ng resupply ship na unay sa May 1 matapos banggain ito ng barko ng China Coast Guard. Sira ang stanson nito batay sa mga eksklusibong litratong nakuha ng GMA Integrated News. Ang isang bahagi ng BRP Cabra na binangga naman ng Chinese militia vessel may bangas naman. Pangamba ng sandatahang lakas baka higit pa rito ang mangyari sa susunod na rotation ng resupply Aurora mission sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Parang pinitik lang tayo sa tenga, but you know, we're worried if something happens, they might deliberately ram our ships, you know, endangering the lives of our sailors. Gayunman, ayaw raw ng Pilipinas sa gyera. Pinoprotektahan lamang nito ang Exclusive Economic Zone o EEZ kung nasaan ang Ayungin Shoal. Hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. Ayon pa kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., walang karapatan ang China na sabihin sa Pilipinas na hindi dapat kumpunihin ang kinakalawang ng BRP Sierra Madre na 1999 pa nakasadsad. They themselves have created these artificial islands. Hindi naman tayo nakialam, hindi naman natin sinabi, don't do that. Hindi naman natin sinabi na don't bring in missile systems into these artificial islands. Sila nakikialam pa doon, no? Napakalaki ng imbalance na yun. Yes. Ayon sa pamahalaan, hindi ititigil ang mga rotation at resupply missions sa kabila ng mga pangaharang ng China. Ang tinitingnan ngayon, joint resupply mission kasama ang ibang mga kaalyadong mga bansa. Hanggang online may umiiral na laban dahil may mga vlogger sa Pilipinas na ayon sa AFP ay kasabwat ang China para pahinain ang kredibilidad ng Pilipinas. Kabilang sa ipinapakalat daw ng ilan ang propagandang ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas. Why they should not believe in China's narrative. Ito po'y nakaka-insulto sa Pilipino at it assumes that we have no ability to think for ourselves and to stand up for our own rights. And I think this is really looking down at us, and that really disgusts me. Papangalanan ko na ba, mga kabayan? Parang kilala natin, no? Alam nyo, nabasa ko yan, yung exact word po na sinabi ng reporter, na sabi po ng vlogger, at saka post niya doon sa Twitter, mga kabayan. Naalala ko yan I'd say mga 5 days ago na ba, if I'm not mistaken, nabasa ko yan, pero hindi ko lang pinag-usapan yung mga kabayan. Kasi nga, walang kwenta naman kilala natin sila, mga pro-China na mga vlogger. Ang isa pa nga, nandun nga sa China ngayon, mga kabayan, nag-aaral. Kilang-kilala natin yan. Saka sakto po yung word na sinabi po ng ng reporter na ginamit lang daw ng US ang Pilipinas. Exact word yung mga kabayan, at kilalang-kilala ko talaga yon. Ang sarap pangalanan talaga Well, anyways, bahala na sir dyan, mga kabayan. But dito muna tayo dito tayo sa balita. Insert ko rin po ito. Di ba meron kong babala tungkol ito kapag meron sa inyo na mag-alok po ng
pera kapalit po ng promotion mga kabayan dyan po sa governor natin, hindi dapat natin yan tanggilikin po kasi delikado ho yan. Alam nyo, kapag makita itong balita na to ni Hitad mga kabayan, ang sabi dito sa mga anti-Marcos, itong balita na to magme-mirror naman to doon kay BBM. Sure na sure si Sir Ivan. Bakit? Anong nangyari Sir Ivan? At para maintindihan natin, let's watch this. Pera kapalit ng promotion. Yan daw ang modus ng isang bumbero na hinuli sa entrapment operation sa Muntinlupa. Ang suspect may iba pa raw kasabwat sa loob ng organisasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsala. Sa surveillance video na ito, makikita ang isang bumbero na nakaparada sa terminal ng isang mall sa Muntinlupa City kahapon. Kausap niya ang isang babae. Pero ang hindi alam ng target, nakapalibot na pala sa kanya ang mga ahente ng PNP-CIDG. Sa hudyat ng katransaksyon ng bumbero, nilapitan nila si Fire Officer Juan Ramses Benipayo at inaresto. Inirereklamo si Benipayo ng kanyang mga kasamahan dahil sa pag-aalok ng promotion kapalit ng 200,000 piso. 3 kasamahan nito ang lumantad para magsumbong. Ayon sa BFP, 5 taon din sa serbisyo ang suspect. Magti-trace back tayo kung kailan nagsimula yung kanyang ginagawang pangingikil. So malalaman natin o masasabi siguro natin na hindi lang ito ngayon kasi may mga additional tayo ng mga complainants. Mayroon din daw kasabwat si Benipayo sa kanyang modus. Yung binabanggit niya is alleged na nasa loob ng Bureau of Fire Protection at ang binabanggit naman ay retired na. But still, ulitin ko, yung case is under investigation at makikita natin later on. Hinikayat ng BFP at PNP ang iba pang biktima na lumantad para magsampa ng reklamo. Nakakulong ngayon sa CIDG si Benipayo at nahaharap sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at estafa. Inaalam na rin kung mayroon nga bang mga na-promote dahil sa modus ng suspect. Zero ang tolerance natin sa ganitong mga activities sa loob ng organization. Hindi natin sila sasantuhin at talagang kakasuhan natin. At huwag po silang maniwala dyan sa mga nagsasabi na kailangan ng pera or anumang konsiderasyon para makapasok sa Bureau of Fire Protection. Kailangan lang po rito ay tamang kwalifikasyon, kakayahan para po kayo ay makuha bilang bumbero. Alam nyo, tanga yung mga taong ganyan mga kabayan. Sinay nila yung kanilang posisyon dyan sa gobyerno natin. Nakapasok siya dyan sa bumbero, di ba? Nasa bumbero siya. Alam nyo kabayan, honestly, ang pinagusto ko talaga na magiging trabaho ng aking mga anak. Gusto ko yung bumbero. Maraming naghahangad ngayon na makapasok sa bumbero mga kabayan. Totoo lang. Kinausap ko yung mga kaibigan ko na nandyan po sa gobyerno natin. Sabi nila kapag in the future daw, maganda na pasukin ngayon ng trabaho dyan po kung sa gobyerno mga kabayan, maganda ang bumbero. Kasi hindi po ganun ka delikado ang ilang trabaho. Unlike dito sa kapulisan, sa military, sa mga PCG, sa mga sa iba pa mga mga kabayan, na mga securities po na mga trabaho. Alam nyo, delikado po kasi sila eh. Pero dito sa bumbero, hindi ganun delikado makabayan. At saka okay naman po ang sweldo dyan. If I'm not mistaken, hindi ko lang sure parang umabot yata ng 40 plus pataas ang sweldo makabayan. At saka siyempre, meron dito sila mga operation kapag merong sunog lang. Di ba maganda po yung trabaho ng bumbero. Sana itong mga nandyan na sa gobyerno natin, hindi na sa gagawa ito ng masama. Kasi okay na po ang kanilang posisyon dito. Maganda na po ang kanilang sweldo. Ang problema dito sa ating kababayan, hindi kasi nakondento sa kanilang mga sweldo mga kababayan, di ba? So anyways, yan po yung mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord our God, Father of compassion and comfort, we thank you for turning our suffering into a path to life, making us grateful and trusting through all trials. You transform our challenges into opportunities for the best. We praise your name for the path beyond sin and death and the blessed way through all adversity. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara!
kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang